Magandang araw mga bata, kumusta kayo? So tayo ay nasa ika-6 na linggo pa rin ng ating aralin sa Filipino at tayo naman ay tatalakayin na natin yung para sa ikatlo at ika-4 na araw. So ang ating paksa pa rin para sa linggong ito ay tekstong naratibo na isang kwentong bayan at ang ating tinatalakay ay ang mahiwagang singsing, mga katangian ng kwentong bayan, paggamit ng mga bahagi ng pandiwang perpektibo sa pagpapahayag. At gaya nga ng aking nabanggit, tayo ay nasa ikatlong araw na ng ating talakayan para sa ika-6 na linggo ng ating ikalawang quarter. So para dito, ito yung pagpapatuloy natin. Nung kung matatandaan ninyo, nung ikalawang araw ay tinalakay natin at binasa ang kwento ng mahiwagang singsing. So, ito yung kaugnay na mga gawain na may kinalaman sa kwentong bayan. So, ayusin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap sa kwento. So, narito yung mga larawan. At ang unang larawan, di ba, ay yung dalawang mag-ina, no? Yung mag-ina na namumroblema sila kung paano ba sila makakaahon sa kanilang hirap na nararanasan sa buhay. So, ang naisip nila ay ang mangutang o manghiram ng pera kay Mang Rico. So, binilin at pinagkatiwalaan ng nanay si Edwin na palaguhin yung pera sapagkat kailangan nilang mabayaran ang kanilang hiniram na pera. So ngunit sa mga pagkakataon na iyon na humihingi ng pera si Edwin ay may nakikita naman siyang mga hayop na sinasaktan o pinagmamalupitan. Kaya naman ang ginagawa niya ay pinagpapalit niya yung pera kapalit na makuha niya o mailigtas niya yung mga hayop na kanyang nadadaanan. At siya nga ay para sa ikatlong pagkakataon. So una, nakakita siya ng aso na sinasaktan. Sumunod naman ay pusa. At panghuli naman ay malaking isda. At dito sa malaking isda ay ito ay mahiwaga sapagkat may pinakuha yung malaking isda kay Edwin sa kanyang bibig. At laking gulat ni Edwin dahil ito ay isang mahiwagang singsing. At doon nga nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Edwin sapagkat yung singsing pala na yon ay nakapagbibigay ng iba't ibang o natutupad ito kung ano man yung hilingin mo doon sa singsing. So yun yung pagkakasunod-sunod ng ating kwento batay na rin sa larawan. At yung wakas nga nito ay naging masagana na yung kanilang buhay. So bilang kapalit ng kanyang pagliligtas sa mga hayop. So sabi nga nila, kung gumawa ka ng mabuti ay gagawan ka rin ng mabuti bilang kapalit. So siguro, alam naman natin na ito ay kathang isip at ito ay kwentong bayan. Malay ba natin kung talaga bang nangyari ito o hindi? So kumbaga, itong kwento lang to ay nagpapaalaala din sa atin na kailangan wag nating saktan ang anumang hayop, na ating nakikita. So sila ay may buhay, kailangan irespeto rin natin yung kanilang buhay sapagkat nakakatulong din ito, nakakapag-maintain na ito ng balanse sa ating kapaligiran. Okay, so pagsunod-sunurin ng mga sumusunod na mga pangyayari ayon sa kwentong bayan. So ayun nga, nabanggit na natin yung kwento. So iyon na lamang pagsunod-sunurin itong mga pangyayari na ito. So bilang isa, nandyan, ulila na si Edwin at hikahos ang kanilang buhay ng kanyang ina. Pangalawa, nagdesisyon na mag-ina na mangutang kay Mang Rico, ang mayaman nilang kapitbahay. Number 3, itinagubili ni Mang Rico ng utang ay dodoblihin kung hindi ito mababayaran sa loob ng 1 taon. Bilang 4, humingi si Edwin sa kanyang ina ng 100 piso upang makahanap ng pagkakakitaan. Bilang 5, nabili ni Edwin ng isang payat na aso na hinahabol ng mga tao sa palengke. Sa susunod na araw, humingi ulit si Edwin ng 100 piso at bumili siya ng isang pusa mula sa galit na tindera. Bilang 7, humingi muli si Edwin ng 100 piso at nakakita siya ng isang malaking isda na binabato ng mga tao.
Bilang 8, nakiusap si Edwin na huwag sakta ng isda at binayaran ito ng 100 piso. Bilang 9, nakipag-usap ang isda kay Edwin at inutusan siyang kunin ang mahiwagang singsing mula dito. At bilang 10, humiling si Edwin ng maraming pagkain gamit ang mahiwagang singsing. So kung tutuusin, mula bilang 1 hanggang bilang 10, ito yung pagkakasunod-sunod ng kwentong bayan na ating tinalakay noong isang araw. So para sa iyo, ano ba yung mas magandang alagaan? Aso ba o pusa? At bakit? So bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong nais, hindi ba? Kung ako, ang personal kong opinion dito ay mas gusto ko ang aso kaysa sa pusa. So sa katunayan, lagi kaming may alagang aso at hindi pa kami nakapag-alaga ng pusa. So nagpapakain ng pusa pero yung talagang alaga, hindi pa kami nakakapag-alaga nito. So pero sa iba, mas gusto nilang alagaan ang pusa kaysa sa aso. So, depende yan sa inyong nais na alagaan at ang inyong hilig. No? Kung mas nais nyo ba ang aso o ang pusa. Okay, so muli, ang kwentong bayan ay isang anyo ng panitika na karaniwang naglalaman ng mga alamat, mito o kwentong popular na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ito ay kadalasang naglalaman ng mga aral, tradisyon at kultura ng isang komunidad o bayan. So masasalamin nga natin yung kultura, no, o yung uri ng pamumuhay mayroon yung isang lugar batay sa mga kwentong bayan na mayroon sila o yung mga naipon nila na mga kwentong bayan. So sa pamamagitan nito, makikita natin yung uri o paraan nila ng pamumuhay batay sa kanilang mga kwentong bayan. So narito naman yung mga natatanging katangian o yung mga katangian ng isang kwentong bayan. So una, nakakapagturo ito ng aral. So halos lahat ng ating nababasang mga akda, ito ay may kaakibat na mga aral o mga kaisipan na maaari nating mapagnilay-nilayan at baka sakaling tayo ay may matutunan mula rito. So sabi nga, ang mga kwento na binabasa natin ay salamin ng ating buhay. Kaya maaring hindi mo pa nararanasan yung ganoong klase ng kwento, no? Baka sakali ay minsan makasalubong mo yung ganong klase naman ng sitwasyon. So dahil nakapagbasa ka ng isang kwentong bayan o isang kwento at nakita mo doon kung paano hinarap nung tauhan yung kanyang suliranin, ay makakuha tayo ng inspirasyon o kaisipan mula rito. So karaniwan itong may dalang mensahe o leksyon na maaring magbigay gabay sa mga tao sa kanilang pamumuhay. So pangalawa, pangkaraniwan ang tauhan. Ang mga tauhan ay kadalasang kumakatawan sa mga ordinaryong tao tulad ng mga magsasaka, mangingisda o ibang manggagawa. Pangatlo, pasalaysay ng kultura. Naglalarawan ito ng mga tradisyon, kaugalian at paniniwala ng isang bayan o komunidad. Bilang 4, pagsasama ng mito at alamat. Maaring may mga elemento ng mahika o supernatural na bahagi ng kwento. So dito, batay sa ating nabasa, may halo siya, hindi ba? Ito ay may halo ng pababalaghan kasi nagsasalita yung isang malaking isda at nagtataglay ng mahika yung singsing sapagkat kaya nitong ibigay kung ano yung nais na hilingin kung sino man ang hihiling mula rito. Okay, so sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng isang grapikong larawan sa pagsagot mo sa mga tanong. So, proteksyon sa mga hayop. So, may mga batas sa Pilipinas na nagbibigay ng pagpapahalaga at proteksyon sa mga hayop. So, ano ba yung wag nating dapat na gawin? So, pagmamalupit, pang-aabuso, pagpapabaya at pagpatay sa mga hayop. So, siguraduhin maalagaan ng mga hayop para sa kanilang ikabubuti. So, sabi nga, huwag ka mag-alaga ng hayop na hindi mo naman kayang panindigan o alagaan. So, hindi rin biro na magkaroon tayo ng mga alagang hayop. Kasi minsan nga, sabi, para ka rin may alagang bata. Hindi ba? Madalas, So, madalas, mas mahal pa yung kanilang pagkain o yung mga pangangailangan nila kaysa sa pansarili nating
pangangailangan. Kaya kailangan mag-isip ka muna ng mabuti kung handa ka na ba talagang mag-alaga ng isang hayop. So kung hindi mo naman kayang panindigan, huwag ka na lamang mag-alaga, lalo na kung mapapasama rin lang naman yung hayop. Susunod, makibahagi, magpaalaala, magsumbong sa tulong ng mga nakakatanda o maghumingi ng tulong sa mga nakatatanda. So kung hindi mo pa talaga kaya na mag-alaga, so pwede ka namang humingi ng tulong sa mga mas nakakatanda sa iyo. Okay, so dito, paano mo may papakita ang pagpapahalaga sa mga hayop? Ayan, so syempre, hindi natin sila kailangan saktan, kailangan natin silang alagaan, paliguan, pakainin, kumbaga bigyan sila ng silungan, huwag naman natin silang hayaang nakagap. Yung iba, nilagay nga sa silong pero nakakadena naman. So, parang nakakaawa din sila, no? Kumbaga, bigyan natin sila ng masisilungan pero hanggat maaari, iwasan naman natin na sila ay gapusin o lagyan ng kadena para naman malaya pa rin silang nakakagalaw at nakakalakad-lakad, di ba, sa inyong bakuran. So ano ang gagawin mo kung mayroon kang makikitang nagmamalupit sa mga hayop? So ano ba yung dapat nating gawin? Hindi ba? So una, kailangan humingi tayo ng tulong sa mga nakakatanda o kaya naman ay tumawag tayo ng humingi tayo ng tulong o bigyan pansin ng mga barangay. No? Yun muna yung ating unang hihingian ng tulong. So batay sa iyong sariling karanasan, bakit mahalaga ang mga hayop? So unang-una, yung pangunahin niya na isa sa mga pangunahin na itutulong sa atin ay pinagkukunan natin ito ng pagkain, no? Yung mga pagkain natin, karne, yan, madalas, lahat yan talaga halos ay kinukuha natin sa mga hayop. Pero syempre hindi lahat, hindi ba? Pero nagbibigay rin sila ng balanse sa ating paligid. So kapag nagkulang ng isa o kumbaga nag-extinct, nawala yung isa, so magkakaroon ng imbalance sa ating kapaligiran. Nagbibigay sila ng saya sa atin, binabawasan na yung ating pagod, yung stress natin, natutuwa tayo kapag may alaga tayong mga hayop. Nalilimitahan yung ating paggamit ng gadget kasi mas natutuon yung ating pansin sa ating mga alagang hayop at marami pang iba. So ngayong araw ay pag-aaralan natin naman ang tungkol sa aspekto ng pandiwa. So tawid naman tayo sa gramatika. Sa pagkakataong ito atin namang pag-aaralan ang aspekto ng pandiwa. So ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, aksyon o estado ng isang tao, bagay o hayop. So ito ang nagbibigay din sa ginagawa o karanasan ng sinuno sa isang pangungusap. So narito yung talahan na yan na kung saan makikita natin yung aspekto na perpektibo o nagawa na, naganap na yung pandiwa. So salitang ugat, nandyan yung ating panlapi na ginamit, katatapos at pawatas. So halimbawa, nagnakaw, ang ating salitang ugat ay nakaw, ang panlapi na ginamit ay nag. Kapag katatapos lang, kananakaw. Kananakaw lang ng aking bisikleta, kanina lang. So pawatas o pautos, magnakaw. Pero hindi maganda yung ganung gawain, ano? So pili tayo ng iba. Pumunta. Ang salitang ugat ay punta, ang panlapi ay gitlaping katatapos, aspektong katatapos, kapupunta. At kapag sinabing pawatas o pautos, pumunta. So, pumunta ka sa palengke. So, pag-usapan natin yung pagkakaiba ng gamit ng pandiwang may nag, na, in, at So, ito yung mga panlapi na malimit nating kinakabit o idinudugtong o inilalagay sa isang pandiwa para mabuo yung aspekto nitong perpektibo o yung naganap na pandiwa. So halimbawa, si Edwin ay nag-uwi ng isang aso. Iniuwi ni Edwin ang aso, umuwi si Edwin na kasama ang aso at naiuwi ni Edwin ang aso. Ang pandiwang perpektibo ay nagsasaad ng kilos na natapos na o nangyari na.
ipinapakita nito na ang aksyon ay kumpleto na sa takdang panahon. Karaniwang ginagamit ang pandiwang ito kapag may tiyak na oras ng pagkaganap. So, yung mga binanggit nating halimbawa kanina, so lahat sila, yung mga panlapi na ating ikinabit sa ating salitang ugat, so lahat sila ay nagpapakita na ang pandiwa o yung aksyon ay naganap na o nangyayari na. So halimbawa ng mga pandiwang perpektibo, nagtapos, nag-aral, umuwi, nagsalita. So sa pangungusap na si Maria ay nagtapos ng kanyang kurso, ang salitang nagtapos ay nagpapahiwatig na ang pagkakatapos ay natapos na. Okay, so naganap na. So ngayon naman, tukuyin mo yung pandiwang perpektibo sa mga pangungusap. So bilang isa, nakakain na siya ng almusal. Pangalawa, nagsimula na ang klase niya sa agham. Bilang tatlo, natapos na niya ang takdang aralin. Bilang apat, umuwi na sila mula sa paaralan. At bilang lima, nakatanggap ako ng sulat mula sa kaibigan. So kung ating susuriin, halos lahat ng mga pandiwa o yung unang salita na ginamit sa pangungusap ay nasa aspektong perpektibo. Ito yung mga pandiwa nating perpektibo. Okay, so para naman sa ating ika-4 na araw, so pagpapatuloy pa rin natin ang pag-aaral natin tungkol sa aspekto ng pandiwa. So magbigay ka nga ng mga pandiwang nasa aspektong perpektibo. Okay, so balikan natin muli. Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Okay, so dito naman, ito ay mga gawain na may kaugnayan sa pagtukoy sa mga pandiwang perpektibo. So, narito, mayroon tayong 2 o 3 na teksto na naratibo. At nais kong tukuyin mo yung mga pandiwang perpektibong ginamit sa unang talata, sa ikalawa hanggang huling talata at lagyan ng mga panlapi o mga panlapi ang bawat salitang ugat upang makabuka ng pandiwang na angkop sa diwa ng pangungusap o talata. So basahin mo na lamang ng tahimik yung ating mga talata at tukuyin kung ano yung mga pandiwang perpektibo na nabanggit dito sa ating mga sumusunod na talata. Okay, so dumako na tayo sa ating pagtataya. So maaari mong balikan na lamang yung mga kwento, yung mga tekstong naratibo. So maaari mong ihinto at tingnan muli kung ano nga ba yung mga pandiwang perpektibo na ginamit sa mga talata. So para sa ating pagtataya, so isulat sapat lang ang T kung ang pangungusap ay tama at M naman kung ang pangungusap ay mali. Para sa susunod na gawain, kompletuhin mo yung talaan. Okay? Gamit yung mga panlapi. So, buuin yung talaan o yung ating chart nang mabuo mo yung
maaring ang nawawala ay salitang ugat, maaring nawawala ay panlapi, o yung aspektong katatapos, pawatas. So, buuin o kaya naman yung pandiwang perpektibo. So, kayang-kaya mo yan. At dito na nagwawakas yung ating gawain at mga aralin para sa ating ikatlo at ikaapat na araw para sa ating ika-6 na linggo ng quarter 2 ng Filipino Course. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating mga video lesson at nawa ay naunawaan mo ang ating mga aralin para sa linggong ito. So maraming salamat. Ako si Teacher Aiza at hanggang sa susunod nating mga aralin sa Filipino 4. Paalam!